Ipinagdiwang ang 26th PNP founding anniversary kasabay ng traditional Monday flag raising sa Campo Crame. Panauhing pandangal ng nasabing okasyon si SILG Ismael Sueno. Ang kabuuan ng kwento, tunghayan niyo po. Ipinagdiwang ng Philippine National Police ang kanilang 26th PNP Foundation Day nitong nakaraang Lunes, February 6, 2017 kasabay ng flag raising ceremony sa Campo Crame. Ang naturang selebrasyon ay alinsunod sa bisa ng Republic Act 6975 o ang pagkakatatag ng Philippine National Police sa ilalim ng Reorganized Department of the Interior and Local Government na nasa ibatas noong January 29, 1991. Ito ang naging daan sa pagkakabuo ng PNP mula sa pinagsamang Philippine Constabulary or PC at Integrated National Police or INP. Ang makulay at makasaysayang anibersaryo ay pinangunahan ni Secretary Ismael Mike Sueno, Department of the Interior and Local Government at Chairman ng National Police Commission bilang Guest of Honor and Speaker. Kabilang din sa mga dumalo ang mga opisyalis ng DILG at NAPOLCOM at ang dating matataas na opisyalis ng PNP. Pinangunahan naman ni Chief Philippine National Police Director General Ronald De La Rosa ang hani ng PNP kasama ang ibang PNP Command Group at iba pang police and non-uniform personnel. Bahagi ng mensahe ni Secretary Ismael Sueno ang pagpapaalala sa lahat ng pulis na muling balikan at sariwain ang totoong diwa ng pagkakatatag ng PNP kabilang ang disiplina ng bawat isang pulis para sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa publiko. Balikan ninyo ang katangi-tanging tungkulin ng PNP. You are here to serve and protect the Filipino people, now more than ever in a time for you to remember. Dagdag pa ni Secretary Sueno, sa kabila ng krisis sa pulisya, ipagpatuloy pa rin ang magaganda at tapat na serbisyo nila sa mamamayan. Buo pa rin ang suporta ng DILG sa PNP, lalo na sa mga programa na ipinatutupad ni Chief PNP De La Rosa. To effect change on a larger scale, we must start the change from within. On behalf of the DILG, I declare my full support for PNP Chief Ronald De La Rosa's campaign for transparency and accountability. To cleanse the whole police force of its anomalies and for all hindi few good men and for all the many good men in the police force, may your tribe increase further. Aniya, ipakita sa sambayanan na buhay pa rin ang diwa ng kabayanihan sa puwersa ng PNP. Congratulations on your 26th founding anniversary. Mabuhay ang PNP at sama-sama tayo sa tunay na pagbabago. Bahagi rin ng anibersaryo ang wreath-laying ceremony sa bantayog ng mga bayaning tagapamayapa na pinangunahan ni Secretary Sueno, Chief PNP De La Rosa at kasama ang ilang miyembro mula sa pamilya ng mga yumaong pulis na nakipaglaban para sa katahimikan ng ating bansa. Ang wreath-laying ceremony ay sumisimbolo bilang pagkilala sa katapangan ng mga yumaong pulis at pagpupugay sa kanilang kabayanihan at pagbubuwis ng kanilang buhay, alang-alang sa kapayapaan para mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng bayan. Naging matagumpay ang inauguration ng Guns of Yesteryears dito sa PNP Museum nitong nakaraang Lunes na dinaluhan ni SILG at Chief PNP kasama ang command group at iba pang personalidad. Narito po, panoorin po natin. Bilang selebrasyon ng 26th PNP Foundation Day ay pinasineyahan ang Vintage Firearms Corner, ang Guns of Yesteryears sa PNP Museum sa loob ng Campo Crame. Ito ay pinangunahan ni Secretary Ismael Sueno ng Department of the Interior and Local Government
kasama sina Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa, PNP Command Group, Police Chief Superintendent Noel Constantino, Acting Director ng Police Community Relations, Police Chief Superintendent Gilberto Cruz, Director ng PCRG at iba pang mga bisita. Ang Vintage Firearms Corner, Guns of Yesteryears ay programa ng PCRG na naglalayong maibahagi sa publiko lalo na sa mga estudyante at bumibisita sa PNP Museum ang mga lumang baril na naging bahagi sa serbisyo at kabayanihan ng Philippine Constabulary, Integrated National Police at ng PNP. Karamihan din sa mga nakadisplay na lumang baril ay ginamit ng mga sikat na aktor at personalidad mapa local and Hollywood films. Firearms Corner, dubbed Guns of the Yesteryears, reflects the organization's effort to highlight the importance of the different firearms during the early days of the Philippine Police Force. This well-preserved collection intends to give testimony to the gallantry and heroism of the then Philippine Constabulary or PC and the Integrated National Police INP, who stood up and became responsible in maintaining the peace and order and public safety of our nation. This collection definitely serves as an avenue for the public to become educated and aware of the importance of the featured items. Ilan sa mga interesting display sa loob ng Vintage Firearms Corner ay ang Uzi na baril na ginamit ni Chief PNP De La Rosa nung siya'y bago pa lamang sa serbisyo. Magiging bahagi ito ng educational tour ng mga estudyante at tourist sa kanilang pagbisita sa PNP Museum. At para sa mga nais pumasyal sa PNP Museum, bukas ito at libre para sa lahat, Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang sa Historical and Museum Management Division ng PCRG sa telepono 723-0401 Local 3428 at hanapin si PO2 Jeneline Dulin. Puspusan ang pagpapaigting ng anti-criminality campaign ng Manila Police District. Kaya naman, ibinahagi nila sa Police at Your Service ang iba't ibang kaso ng pagkakahuli sa mga masasamang elemento at progress report ng mga ito. Ang buong detalye, tutukan niyo po. Bilang bahagi ng pagpapaigting ng pambasang pulisya ng Pilipinas ng kanilang tungkulin, pinapanatili nito ang kapayapaan ng sambayanan at puspusang pagpapatupad ng batas sa anumang lugar sa ating bansa. Kamakailan lang ay pinasyala ng Police at Your Service ang isa sa distritong nasasakupan ng National Capital Region Police Office, ang Manila Police District. Dito ay binahagi nila ang ilan sa kanilang mga naging significant accomplishment na tinutukan at nalutas sa kanilang nasasakupan. In behalf of our District Director, Police Chief Superintendent Joel M. Napoleon Coronel, we are presenting our accomplishment in Manila Police District regarding the filing a criminal cases against those arrested suspects. Our first accomplishment that is filed against the suspect is the murder and frustrated murder cases by gun shooting involving Bon Tanto case. The victims are Mark Gerald, who is already a deceased and a 36 years old, a gaming assistant, and another victim that is hit by a stray bullet, Rosel Dunca, an 18 years old and a student. This was happened at 319 Casal Street, Ermita, Manila, and the suspect was arrested and identified as Bon Tanto, 30 years old, and Philippine Army reservist, who killed the victim by using his firearms, and another victim was injured by a stray bullet, injuring Rosel Bondok. Dagdag pa riyan, ibinahagi ni Police Senior Inspector Bucal ang ilang detalye ng pinag-ugatan ng insidente umano at motibo ng pamamaril ng salarin sa biktima. The reason behind the incident is that there is a heated argument between the two that led to the fist fight between the suspect and the victim. And yung suspect, kinuha niya ang firearms niya inside his vehicle
and fired several shots to the victim, while the victim pushing his bicycle and hitting another victim by the suspect by a stray bullet, of course, where Rosa Bondok was injured. Dahil na rin sa puspusang pagtutok sa kasong nagawa ng akusado sa pamamaril na kinilalang si Von Tanto. Malaki rin ang tulong at naging papel ng na-record ng CCTV sa lugar ng pinangyarihan upang madaling masakote ang umanong salarin, maging ang sama-samang pagtutulungan ng mga otoridad at ng mamamayan. Ito naman ang progress report sa akusado. Based on the progress report, the suspect vehicle is identified as Hyundai Ion, and it was found in Nueva Vizcaya at Barangay Bangad Milagros, Masbate. Elements of the MPD tracker team apprehended the suspect with the assistance of Masbate Police Provincial Office and Philippine Army 903rd Brigade. On the arrest of the suspect, a criminal charge of murder and frustrated murder case was filed in prosecutor of the City of Manila. Based on the evidence gathered by the collection of the CCTV footage kung saan ang suspect ay na-identify at paano niya ginawa ang act sa pagpatay sa biktima. The suspect is already detained and was already endorsed in our Manila City Jail for his confinement. Ito naman ang payo ng pulisya sa publiko at mga manunood upang hindi na muling maulit ang ganitong uri ng insidente. Para sa ating mga manonood sa ganitong insidente, kung meron tayong ma-encounter na kaalitan sa ating kapwa-tao, kung maaari ay ating gamitin natin ang pasensya natin at para maiwasan natin ang mga ganitong sakuna. Sa ganitong kaso, kailangan nating maging mapagpasensya. Pangalawa, isipin natin kung tayo ba ay lalabag sa batas sa mga aksyon nating gagawin. Hanggat maaari, kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang firearms, ito ay isang pribilehiyo lamang. At hindi natin pwedeng gamitin na basta-basta kung walang imminent danger na tayo haharapin. Samantala, maliban sa kasong iyan, ibinahagi rin ni Police Senior Inspector Albert Bucal ang ilan pang insidente at progress report na naganap sa kanilang nasasakupang lungsod na pinamumunuan. Another accomplishment of our Manila Police District is the arrest suspect for violation of Republic Act 9165 known as Dangerous Drug Act and Republic Act 10591, Firearms and Ammunitions Law. Ito ay nangyari noong November 4, 2016 at Tambakan Street, Santa Cruz, Manila, kung saan ang elemento ng mga Station Anti-Illegal Drugs led by Police Chief Inspector Leandro Gutierrez conducted bypass operation. At itong bypass operation ito ay nagresulta sa pagka-aresto ng dalawang suspect kung saan ito ay kinilala na sila Albert Gasingan, 36 years old, mula sa Parañaque City, at another suspect ay si Romel Rodriguez, kung saan nakatira din sa Parañaque City. Ang mga na-recover sa kanila ay ang mga sumusunod, 20 kilos of crystalline substance suspected to be shabu, at luggage bag containing 20 pieces of transparent plastic with crystalline substance. Gayun din, nakumpiska sa kanila ay isang .45 caliber pistol, model 1911 with 7 live ammunitions. Dahil sa resulta ng pagkahuling ito, ito ay nagresulta sa criminal case na ipinahil sa kanila sa City of Manila against the suspect for violation of Section 5, transporting and selling of illegal drugs, and Section 11 for possession under 9165. At gayon din, pinail din sa kanila ang Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Dagdag pa ni Police Senior Inspector Bucal na isa rin sa insidenteng kanilang agarang nabigyan ng mabilisang aksyon ay ang tangkang pagpapasabog umano sa isang lugar sa Metro Manila. The suspect on board, white taxi cab, alighted and planted the improvised explosive device inside a garbage drum.
under the footbridge along the Ross Boulevard, Ermita, Manila. Ito ay ipinaalam agad sa ating kapulisan kung saan ang ating kapulisan ay umaksyon agad para hindi makapaminsala sa ating mamamayan. Sa kasalukuyan, ito naman ang progress report at panawagan ng pambansang pulisya sa publiko para sa agarang paglutas ng anumang kriminalidad at makaiwas ang sambayanan sa anumang sakuna. Ang suspect ay naaresto at na-identify na si Jahir Gaimar, membro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, whose intention is to create terror to destabilize government. 3 pong suspect ang naaresto dito at ang huli ay si Muhammad Hamaas. At sa pagkahuli sa kanila, ito ay kinasuhan ng Manila Police District sa lahat ng suspect for violation of Republic Act 10591 and Republic Act 9516, illegal possession of explosives, at ang Republic Act 9352, Human Security Act sa City Prosecutor of Manila. Sila na po ay nasa kustodiya na po ng city jail po natin sa kasalukuyan. Para sa ating mamamayan, kung meron po kayong nakikita o na-identify na mga suspected na mga tao na hindi kilala sa inyong lugar at alam nyo kahina-hinala, pwede nyo po kagad ipag-alam sa ating kinaukulan, sa ating malapit na PCP, at maaring makatulong ito sa pagresolba sa nagaganap na krimen sa ating komunidad. Masigasig ang Chief Executive Senior Police Officer ng PNP na ipatupad ang mga programa ng Chief PNP sa hanay nito. Muli itong nagsagawa ng pagbisita, partikular sa Pro 4A upang kumustahin ang ating mga PNCOs. Ang mga naging pangyayari, tutukan niyo po. Ang pamunuan ng pambansang pulisya ay patuloy sa pagsulong ng mga programa kontra kriminalidad upang makapamuhay ng matiwasay ang ating mga kababayan. Kasabay nito, mas pinaigting ang seguridad sa pamayanan, kagaya ng pagpapatrolya at mahigpit ng pagpapatupad ng mga alituntunin ng PNP alinsunod sa mandato ng kasalukuyang administrasyon. Kaya naman, ang Chief Executive Senior Police Officer o SESPO ng pambansang pulisya na si Senior Police Officer 4 Juanito de Maculangan bilang tumatayong leader ng mga PNCOs ay patuloy ang pagsasagawa ng mga pagbisita sa mga regional offices at provincial offices ng pambansang pulisya upang umantabay at alamin ang kanilang mga hinaing o suliranin na kinakaharap sa lahat ng aspeto na may kinalaman sa kanilang paglilingkod at maipaabot sa pamunuan ng PNP, lalong-lalo na ang pag-monitor sa kanilang kalagayan sa pagganap sa tungkulin upang maiwasan na ma-involve sila sa anumang iligal na aktibidad sa field. As SESPO PNP, ang aking pong pangunahing tungkulin ay ipaalam sa ating PNP ang mga pulis na gumagawa ng iba't ibang kriminalidad upang mabigyan agad ito ng agarang punishment habang dinidinig ang kanilang kaso. Ang una po dito ay ang reassignment nila sa malayong lugar kung saan man sila kinakailangan upang doon nila ilabas at ipakita ang kanilang husay at pagtukan sa sinumpaan tungkulin. Kamakailan ay pinasyalan ni SESPO PNP ang Batangas Police Provincial Office upang siguruhin na aktibo ang pagsuporta ng ating mga PNCOs sa ground sa program trust ni Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa. Nagpulong-pulong ang mga SPOs kasama ang Chief Clerks at iba pang top senior PNCOs kasama si Senior Police Officer 4 de Maculangan. Sa kasalukuyang kinakaharap na hamon ng pambansang pulisya, ito ay nananatiling buo at matatag upang gampanan ang sinumpaang tungkulin. Kaya naman, nagpaabot ng mensahe ang leader ng mga PNCOs sa hanay nito. Naging matagumpay ang nasabing pagbisita sa Police Provincial Office ng Batangas na sinuportahan naman ni Provincial Director Police Senior Superintendent Leopoldo Cabanag. Bili ni SESPO sa mga top senior PNCOs ay patuloy na pag-ibayuhin at pagbutihin ang pagganap sa kanilang sinumpaang tungkulin upang maging magandang halimbawa sa mata ng nakararami. Sa aking kapwa pulis, palagi po tayong tatawag at magtiwala sa Panginoong Hesus sapagkat siya po ang nagsisilbing gabay
at proteksyon natin habang ipinatutupad natin ang batas at nagsisilbi sa ating mamamayan. Lagi po nating isipin na ang suot nating uniforme at tsapa ay nagbibigay sa atin ng dangal at kapangyarihan, kaya wala tayong karapatan upang ito ay ubutuhin. Na lahat ng ating iisipin, kaplanuhin at gagawing mabuti ay nakaamba na biyaya at pagpapala buhat sa Panginoon ito, sa PNP, mula sa mga taong ating pinaglilikuran. Makipagtulungan po tayo sa tunay na pagbabago na isinutulong ng ating mahal na Presidente at ng ating Chief PNP. Ito po ang inyong Chief Executive Senior Police Officer, FPO4 Juanito Limaculangan. Milyong tao ang nanood ng 65th edition ng Miss Universe sa kadaraos lamang dito sa ating bansa. Bago ang koronasyon ay binigyan sila ng panagbenga style parade ng Baguio City, katuwang ang ating kapulisan dito. Ang tagubilin sa ating mga pulis Baguio at ang kanilang isinigawang monitoring sa historic event, tunghayan po natin. Isa ang summer capital of the Philippines, ang Baguio City, sa napiling pagdausang lugar ng historic 65th edition ng Miss Universe. Isang araw bago dumating ang mga kandidata sa syudad ay pinasyalan na namin ang syudad upang alamin ang police security plans and preparation, maging ang mga tagubilin ni Regional Director ng PNP ProCorps, si Police Chief Superintendent Elmer Sarona sa kanyang mga nasasakupan. Police Regional Office Cordillera is very lucky as this is a very good platform to show our way and to showcase yung capability namin in providing security, especially during big and international event like this Miss Universe ancillary event. It will take place for 2 days. And well, all systems go. As you can see, we have employed almost 900 including mga augmentation natin. But yung mga Police Regional Office Cordillera, we have about 800 and then another about 100 augmentation coming from the FP, coming from yung SAF natin. Number one, ang talagang what we are expecting to showcase on our personnel is discipline, like yung appearance and tamang bihis. When we say dapat yung appearance nila that is true from head to foot, as I believe that yung the way a PNP of personnel displays or carries himself is reflective of yung discipline niya. And I could say by mere observing na kung ang isang PNP personnel disiplinado or hindi, just the way how he carries his uniform. And of course your actuation, and I reminded them that they should be very cautious regarding their actuations and behavior, considering that we expect that yung mga media and mga cameras will be abound, not only local medias but international correspondents and international medias will be here tomorrow. We are very proud here in Cordillera, especially here in Baguio, since mapili ka na maging venue ito for this ancillary event of the Miss Universe. It goes to show na maganda ang lugar, and this city as a tourist spot talagang dapat lang mabisita ng lahat ng tao. Nasa masusing pagmamatsyag din ng kanilang monitoring center sa Baguio City ang ikatatagumpay ng mga malalakihang okasyon na ganito. Sa tulong ng CCTV, pagraradyo at iba pang kaugnay nito ay tumutok si City Director ng Baguio City Police Office, Police Senior Superintendent Ramil Saculias kasama ang kanyang mga staff para sa nasabing Miss Universe event sa kanilang syudad. The security preparation for the Miss Universe 2017 was borne out by the itinerary provided by us by the organizers. It will cover from the airport towards the parade route, then inside the country club. Now, it is involved the preparation of our CDM contingent,
likewise route and area security, and our reaction forces and other special units that will be involved in the security. Now, it is a composite unit from our AFP counterparts, from the regional office, from the CARTS, the training centers, and from other special units from HPG and ABSI group. We will be mobilizing them for the security at the Luacan Airport, wherein the 2 aircraft will be secured by our contingent from AGSI group, while the perimeter security will be provided by the Baguio City Police Office. While along the route from the parade ground, it will be provided by Baguio City Composite Unit of Baguio City Police Office, the PRO Cordillera, and the CARTS. Now, on inside the country club, it will be purely plain clothes from the PNP and AFP counterparts. So we are expecting that the arrival of the 2 aircraft will be around 7:30, and the next aircraft will be arriving around 8 o'clock, an interval of more or less 30 minutes. Then there will be a honor guard that will be prepared by the Philippine Military Academy. Then afterwards, there are an exhibition of the silent drill from the PMA cadets. Around that, it takes around 45 minutes. Then after the silent drill, they will be moving towards Casa Vallejo. From Casa Vallejo towards Country Club, we divided our sector into 6 sectors for area and route security. All sectors will be covered by our sector commanders. Then the component of EOD K9 will be also deployed along the route of parade. Sa actual event, tulad ng pagdating sa Luacan Airport para sa welcome ceremony and salute, hanggang sa Pinagbinga-style parade, hanggang sa pagdayo sa Strawberry Farm, tree planting at art exhibit, ay masusing nabantayan ng ating pambansang pulisya sa Baguio ang Miss Universe. Kaya naman binabati po ng Police at Euroservice ang PNP Procorps at ang Baguio City Police Office sa tagumpay ng masayang pagdayo ng Miss Universe sa City of Pines. Hanggang sa aming pagbabalik sa Panagbinga 2017 Grand Parade. Mabuhay po kayong lahat dyan sa Baguio City. Naging makulay at matagumpay ang pagbisita ng mga kandidata ng Miss Universe 65th Edition sa siyudad ng Baguio. Muli nating panoorin ang kanilang masayang aktibidad sa siyudad na masusing binantayan ng ating kapulisan dito. Isa sa mga naging highlights ng 65th edition ng Miss Universe ang kanilang pagbisita sa summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Maagang-maaga pa ay excited na ang mga sasalubong sa Luacan Airport para sa welcome at salute na ibinigay ng Philippine Military Academy, kaagapay ang Philippine National Police sa aspetong seguridad. Ipinakilala sa mga kandidata ang Philippine Military Academy. Naging parte ng seremonya ang pagpapakita ng talento ng mga platoons mula sa Class 2018 ng PMA. Andrea! Morning! Good morning! I love you too. See? Okay, ito pa. Hi, sir! Pia! Hi, Pia! Morning, sir! Which symbolizes camaraderie. Every cadet is responsible for each other. This is the PMA bond. Nandito po tayo ngayon sa Baguio City para tunghayan ang gaganaping Grand Panagbinga Parade para sa Miss Universe 65th Edition. Ilan sa mga kandidata ang napiling lumahok sa nasabing paradang ito? Welcome
Matapos ang seremonya ay isinagawa ang unang highlight ng pagbisita, ang masayang Pinagbenga Parade na nagsimula sa Upper Session Road hanggang sa South Drive na umabot hanggang sa Baguio Country Club. Naging alerto naman sa pagbabantay ang hanay ng pambansang pulisya sa Baguio sa pangunguna ni Regional Director Police Chief Superintendent Elmer Sarona at ni City Director Police Senior Superintendent Ramil Saculias. Sa bawat dami at dagsa ng tao ay nakaalerto ang ating pambansang pulisya, matitikas na nagbantay para sa seguridad ng mga kandidata at turista. Mahaba ang binagtas na ruta ng mga floats sakay ang kanya-kanyang grupo ng kandidata. Matapos ang parada ay nagpunta sa Strawberry Farm ang grupo, golf course at tree planting hanggang bumalik sa Baguio Country Club upang saksihan ang sayaw ng mga igorot. Thank you for coming to Baguio Miss Universe. We love you, Pia, from UP Culture and Arts Center. Natapos ang Miss Universe Baguio City sa pagdaraos ng Gala Night. Binabati po ng Police at Your Service ang PNP Procor at ang Baguio City Police Office sa tagumpay ng kanilang pagbabantay at pagbibigay seguridad sa historic event na ito sa Baguio City. Narito ang mga may init na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Tutukan po natin. Tapos na ang investigasyon ng National Police Commission sa dalawang tinaguriang narco-generals ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rogelio Casuraw, naisumiti na nila sa Office of the President ang resulta ng pagsisiyasat at rekomendasyon nila. We are done with that with two generals and we have already submitted our findings and our decision to the Office of the President. Gayunman, tumanggi ang opisyal na ihayag sa media ang detalye ng naging investigasyon at bahala na aniya ang Office of the President na maglabas nito. In no time, I think the Office of the President is going to make a formal announcement on this, but I'm not privy to what it's going to be because we might be preempting the Office of the President. Ang dalawa sa limang narco-generals ay sina dating NCRPO Director Joel Pagdilaw at dating QCPD Director Police Chief Superintendent Edgardo Tino. Habang wala namang jurisdiksyon ang NAPOLCOM sa dalawang iba pang narco-generals na sina dating Police Deputy Director General Marcelo Garbo at si dating Police Chief Superintendent Vicente Loot na ngayon ay alkalde na ng Daan Bantayan, Cebu. We will be suspended all of them. Tapos mag-report sila dyan sa Malacanang. Dyan sa opisina ko. Magtindig sila lahat dyan until I decide what to do with them. Bibit-bitin sa Malacanang ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang nasa mahigit 300 pulis na may mga kaso sa lalong madaling panahon, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay General de la Rosa, kung siya ang tatanungin ay nais pa rin niyang isailalim sa retraining ang mga ito upang maibalik ang disiplina bilang bahagi ng kanilang ipinatutupad na internal cleansing. Ngunit habang naghihintay sila ng desisyon mula sa Pangulo, paglilinisin nila ng mga water lily sa Pasig River ang nasa 387 na mga pulis mula National Capital Region Police Office na may minor lamang na mga kaso. I am now ordering the RD of NCRPO to have these 300 plus policemen to report here to Camp Crame para sasamahan ko, dadalhin ko sa Malacanang, pa-formation ko doon sa harap ni Presidente para mag-start na sila maglinis sa Pasig River. Ang 387 na pulis ay kinabibilangan ng 15 police commissioned officer, 371 na police non-commissioned officer at isang non-uniformed personnel.
Simula July 1, 2016 hanggang January 30, 2017, nasa 46 na pulis na ang inalis ng NCRPO sa serbisyo. 63 ang nasuspinde, 4 ang demoted, ang ranggo, at 79 ang ipinadala na sa Mindanao. Bunsod ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga pulis, muling iginiit ni De La Rosa na ibalik sa kanila ang pagsasagawa ng training sa mga police recruits na ngayon ay nasa ilalim ng Philippine Public Safety College o PPSC. Subalit taliwas ito sa pananaw ng National Police Commission. Pinaretain namin doon na presidente ng PPSC is General De Leon. Dating number 3 yata siya sa posisyon sa PNPA. So alam din niya ang history. So maituturo din niya ang disiplina ng talagang tunay na pulis. Dapat lang tingnan dyan ang recruitment system. So it doesn't matter kung nasa PNP o nasa PPSC, basta ang importante maayos yung recruitment system natin. Sa kasalukuyan, isinasailalim muli ng NCRPO sa 1 buwan at kalahating disciplinary training ang mga bagong pulis na dumaan sa PPSC training bago pabigyan ang mga ito ng assignment. Hindi palalagpasin ng Counterintelligence Task Force ang sinumang kasapi o opisyal ng Philippine National Police sa gagawing investigasyon sa mga umano'y police escalawag sa kanilang hanay. Ayon kay CITF Chief Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, desidido aniya silang papanagutin ang mga pasaway na pulis upang maibangon ang imahe ng pambansang pulisya. We are law enforcers. We are catering yung violators of the law. Tumanggi naman ang opisyal na pangalanan ang mga kabilang sa hawak nilang listahan, subalit ang mga ito aniya ay may mabibigat na violations at reklamo. We'll be working on those lists. That's why we'll be categorizing and prioritizing those reports. But that will be validated before we'll conduct the proper operation. Inumpisahan na rin aniya niyang pulungin ang mga tauhan na magsasagawa ng counter-check sa bawat sumbong at reklamong matatanggap. Meron na kami mga 70, but more are coming. More are coming at nagre-recruit po kami na iba pang personnel at inaayos po ang pag-vet sa kanila. Nagkaroon ng background investigation. Kumpiyansa naman si Malayo na walang bahid na anomalya o kaso ang mga miyembro ng CITF dahil isaaniya ito sa kanilang requirement bago mapabilang sa grupong naatasang maglilinis sa organisasyon. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 50 reklamo na natanggap ang CITF sa pamamagitan ng text messages at 3 walk-in mula nang ilunsad ang kanilang hotline kahapon. Pinadalhan na ng SOMO ng PNP Internal Affairs Service sina Police Superintendent Rafael Dumlao, SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas at PO2 Christopher Baldovino na isinasangkot sa GICJU kidnap slay case. Ayon kay PNP IAS Deputy Inspector General Police Director Leo Angelo Leoterio, kailangang mag-report sa kanila ang mga ito bago matapos ang linggo upang mapag-usapan ang isasagawang summary hearing. Gustong malinawan ng PNP IAS mula sa 4 kung nais nilang gawing open hearing o magsusumiti na lamang sila ng position paper. The summons have already been served last February 1 upon the instruction of the Inspector General, informing them about that they are being charged and they are being called for summary hearing for grave misconduct resulting from violations of the revised penal code ng murder, kidnapping, and extortion. Samantala, kinumpirma din ni Leoterio na itinaas na sa grave misconduct ang kaso ni Police Superintendent Rafael Dumlao sa IAS mula sa dating simple neglect of duty. Ito'y matapos aniyang maisumite ni SPO4 Roy Villegas ang kanyang affidavit na direktang nagdadawit kay Dumlao sa kaso. Because of that, meron ng direct link na establish. Hence, elevated na yung kanyang hindi na lang siya simple command responsibility as the supervisor of or the direct supervisor of SPO3 Santa Isabel, but now he is now deemed as a principal doon sa nangyaring krimen against GICJU. Ipinaliwanag pa ng general na sa kasong simple neglect of duty, tanging suspension lamang ang parusa habang dismissal from the service naman ang posibleng kaharapin sa grave misconduct kung mapatutunayang guilty.
Sa susunod na linggo na ilalabas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang resulta ng isinagawang investigasyon ng NBI-PNP Task Force sa G.I.C.Ju Kidnap Slay case. Ayon kay PNP AKG Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, kumpleto na ang investigasyon at may nadagdag pang mga suspect sa kaso, ngunit tumanggi muna silang ilabas ang detalye. Next week, may comply namin at may bigyan na namin yung referral. Sir, nadagdagan mo? Sa course ng investigation namin, may mga dagdag. Inihayag rin ng opisyal na iniimbestigahan na rin nila ang mga kaso ng pagdukot at pagkawala ng iba pang dayuhan sa bansa dahil may nakikita silang indikasyon na isang grupo lang ang gumagawa nito. Itong ginagawa nila is actually victimizing the Korean community and even the Chinese community, yung mga foreigners na pupunta rito and even the Indians. So yun lang talaga ang forte nila. So extortion hanggang pananakot din extortion and kaya bumibigay. Gayunman, itinanggi ni Dumlao na may presensya ng Korean Mafia sa bansa dahil isolated case lamang ang kaso ni G. Subalit aminado ang opisyal na may gumagaya sa estilo ng grupo kung paano mandukot at mangikil sa mga dayuhang biktima. Kumikilos na ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group upang hanapin ang mga NDFP consultant na ipinaaresto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP CIDG Chief Police Director Roel Ubusan, bagamat walang time frame na ibinigay sa kanila upang arestuhin ang mga ito, prioridad nila sa ngayon na malaman kung saan sila matatagpuan. Kabilang sa mga subject for arrest, ang mag-asawang Wilma at Benito Chamson, Vic Ladlad, Adelberto Silva at Tirso Alcantara. Kahit hindi nag-set ng deadline ng ating presidente, pagka ang chief executive ang nagsabi, it is always a priority. So kapag ka priority, most of our efforts will be concentrated. Bagamat inaasahan na hindi basta susuko ang mga ito, nakiusap pa rin ang general sa mga NDFP consultants na kusa na makipag-ugnayan sa mga otoridad upang maiwasan ang pagsiklab ng karahasan. Hinikayat rin ito ang mga level officials na makipagtulungan pa rin sa pamahalaan para sa hinahangad na kapayapaan. Hanggat mayroong conflict between armed struggle of different political ideologies, hindi titino ang bansa natin. Not for our generation, but for generations to come. Patuloy po nating suportahan ang Philippine National Police at ang programang PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong mag-atubiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po namin itong maaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ang Police at Your Service sa Facebook, i-like ang Police at Your Service page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Maaari rin po kayong mag-text sa Text Bato 2286 o tumawag sa hotline 911 o kaya naman ay mag-email sa policeatyourservice@gmail.com. Mapapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.untvweb.com. At para naman sa mga episode na gusto ninyong balikan, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTV News and Rescue. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV News and Rescue. Ako po si Police Superintendent Christine R. Bagundol ng Police Community Relations Group. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald M. De La Rosa, ang Director ng Police Community Relations Group, Police Chief Superintendent Gilberto D.C. Cruz, at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ako po si Police Superintendent Marvin Josaro ng PCRG. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service.